Mayroon daw bagong trade package na ino-offer ang Magnolia Hotshots kapalit ni Christian Hardinger. At kabilang daw dyan si Paul Lee, Jackson Corpus at yung kanilang first round pick. Yung ibinalita natin kahapon ay kasama dyan si Mark Pingris o kaya si Rafi Reeves. At obviously, hindi naman sapat kung iyon lang ang kapalit ni Stan Hardinger. Ang dapat natin tandaan pagdating dito sa mga trade offers, iyan ay nababago. Tandaan natin doon sa Poy Aram trade ng TNT, nakatatlong revisions yun bago inaprubahan ng PBA Trade Committee. So hindi na nakapagtataka na pabago-bago ang i-offer ng Magnolia Hotshots para makuha itong si Christian Stan Hardinger. At sa latest report nga, baka daw kasama na si Paul Lee, isang kanilang top point guard, plus si Jackson Corpus, at baka nga ibigay pa pati yung kanilang first round pick. Medyo mabigat yan kung sakasakali, pero alam naman natin ang kalidad nito si Christian Stan Hardinger. Kapag nagkataon at si Stan Hardinger ay napunta na sa Magnolia Hotshots, kaya na nilang tapatan yung Twin Towers ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi, ang Magnolia Hotshots lang ang walang Twin Towers do sa SMC teams. Pag bumalik si Stotter, may tandem na sila ulit ni Japet, and of course sa San Miguel naman nandiyan si Junmar at si Motaw Tua. So, kapag napunta si Stan Hardinger sa Magnolia at makasama si Sanggalang, lalakas na ang frontline nila. And kung mawala man si Paul Lee, nandiyan pa rin naman si Gio Halalon, Mark Baroka at si Chris Banchero. Samantala sa panig naman ng Northport, kung mawala man ito si Stan Hardinger, tandaan natin nasa kanilang number 2 pick at baka makuha nila either si Joshua Monson o si Jamie Malonzo. At kung makuha nila yung isa pang pick ng Magnolia, magiging dalawa na yung pick nila sa first round or tatlo dahil nasa kanila pa yung number 11 pick. At kung makuha nila si Paul Lee, imagine nyo na lang yung tandem ni Paul Lee at ni Robert Bolick sa backcourt. Isabay mo pa ito si Jamie Malonzo at kung sino pa yung makuha nila sa first round nitong darating na draft. So kung sakasakali, mukhang okay naman ang resulta. Yan ay kung papayag ang Magnolia na i-trade si Paul Lee dahil alam natin na ito si Lee ang kanilang top scorer at clutch player ito. Totoo ba ang kumakalat na balita na bibigyan daw ng kontrata ng Barangay Ginebra si Sol Mercado? Hindi naman itinatanggi ni Sol na gusto niya talagang bumalik sa Barangay Ginebra at marami ding fans ng Gene Kings ang gustong makita siyang bumalik doon sa Kapunan dahil si Sol ay isa sa pinakapopular na players ng Barangay Ginebra noon dahil sa kanyang never say die attitude at syempre doon sa kanyang mga gutsy plays. Yun nga lang, na-trade dito si Sol Mercado nung kunin ng Barangay Ginebra si Stanley Prinkel kasama na ito si Kevin Ferrer. At ang nangyari nga, although nakuha ng Northport itong si Sol Mercado, hindi naging masyadong maganda yung performance niya at na-ship siya sa Phoenix. Hindi nagkasundo sa kontrata si Sol at ang Phoenix Fuel Masters at binitawan na siya. Magmula noon, wala ng team si Sol Mercado. So free agent na siya at pwede siyang pumirma sa kahit saang koponan na gusto niya. Ngayon, ang kumakalat na balita ay baka daw bigyan ng pagkakataon ng Barangay Ginebra si Sol Mercado na bumalik sa team. Ang problema nga lang kasi, very crowded na yung backcourt ng Ginebra. Nandiyan si Stanley Pringle, si L.A. Tenorio, si Scottie Thompson, tapos nandiyan pa yung rookie nila na si Ken Salado. At ito si Jerick Balanza, although small forward ng laro niyan, pwede rin niya maglaro ng big shooting guard. Kaya sa ngayon, baka ang focus kasi ni Coach Tim Cone ay i-prioritize yung mga rookies niya para ma-develop yung kanilang game. So baka mahirapan na bumalik si Sol Mercado lalo na at hindi naman siya bata. Plus ang Barangay Ginebra kukuha rin sa draft yan at malamang nga ang makuha nila ay mga guards din dahil yung mga big men sigurado na kaagad-agad yan na makukuha pagdating ng PBA draft. So sa ngayon, mukhang although kumakalat nga yung balita na si Sol Mercado ay babalik sa Ginebra, siguro medyo malabo na yung mangyari unless magkaroon ng open roster spot ang Gene Kings at kung bibigyan naman si Sol ng kontrata, siguro minimal playing time lang ang makukuha niyan. Inanunsyo ng NLEX Road Warriors na binigyan nila ng contract extension ang 5 sa kanilang mga players. Ito ay sila Chris Porter, Will Macaloni, Kenneth Ighaw, Bong Galanza at si Paul Varilla. Sinabi ng team na yung mga players nila at yung kanilang mga representatives ay nandoon nung formal na pinirmahan yung kontrata, although yung terms ng mga kontrata ay hindi binigay. Yung mga players na yon ay kasama na ni J.R. Quinyahan, Michael Miranda at Raul Soyud na binigyan ng contract extension. At bago pa dyan, si Kevin Alas at si Kiefer Avena ay binigyan din ng extension.
Ang mukhang maliwanag dito sa ginawa ng NLEX Road Warriors ay gusto nilang i-emphasize ang continuity. Alam natin na ang NLEX medyo nag-struggle ng huling conference, pero ayon kay Coach Yeng Giao, kumpiyansa siya na magiging maganda ang performance nila dati sa darating na Philippine Cup, lalo na at magkakaroon sila ng 2 picks dito sa darating na draft. Sinabi ni Coach Yeng na ang focus nila dito sa draft obviously ay kumuha ng big man at ng isa pang shooter para makatulong doon sa lineup nila. As it is, alam natin na nasaktan ang NLEX Road Warriors nung nawala si Poy Eram dahil lumiit yung lineup nila. Pero sa darating na draft, nandyan yung posibilidad na ito si Justin Baltasar ay sumama, plus yan, dyan pa rin si Santi Santillan, si Calvin Aftana at itong mga prospects na sila Troy Reich at si James Laput. So, alam naman natin na ito si Coach Yeng Giao, mahusay yan sa paglabas ng skills ng mga hindi kilalang players at ang gusto niya syempre ay ma-develop yung kanilang shooting at depensa. At dahil sa NLEX Road Warriors naman, kumbaga walang fixed na starting 5 o rotation, malamang yung mga players na makuha nila ay mabibigyan ng playing time. Alam natin nung nasa rain or shine pa ito si Coach Yeng, ang style niya talaga ay subukan yung maraming players para makita kung sino ang mag-fit sa sistema na gusto niya. At sigurado na ganyan din ang gagawin niya sa NLEX, kaya yung mga rookies na makukuha niya ay swerte dahil magkakaroon sila ng playing time at maipapakita kung ano ang kaya nilang gawin. Hindi man nakuha ni Justin Chua yung Most Improved Player Award, ay nakakuha naman siya ng isang 3-year contract mula sa Phoenix Fuel Masters. Ito ay kinumpirma ng kanilang team manager na si Paulo Bugia at sinabi niya na yung option na bigyan ng bagong kontrata si Justin Chua ay binuuna ng Phoenix nung pang nasa PBA bubble sila. Ayon sa team manager ng Phoenix Fuel Masters, maganda talaga ang pinakita ni Chua at yun ang dahilan kung bakit nila ito nireward ng bagong kontrata. Ang dating big man ng Ateneo ay nag-average ng 11.6 points, 6.6 rebounds, 1.5 assists at 1.6 block shots doon sa PBA bubble. Itong si Chua ay actually nung nagsimula yung career niyan ay nagpalipat-lipat ng team, pero eventually ay nakahanap siya ng bahay dito sa Phoenix Fuel Masters at lumabas talaga ang laro niya nung nag-take over na ito si Coach Topex Robinson. Ang nangyari dito kay Chua, although undersized siya sa center, kaya naman niya makipag-match up doon sa mga ibang big men dahil una malakas yung katawan niya at pangalawa mobile siya. Ibig sabihin, pagdating doon sa mga paggalaw ng opensa ng kalaban, nakakasabay si Chua dahil meron siyang outside movement at nakita din natin sa opensa nito ay meron siyang 3-point shot, reliable din yung jump shot niya at kaya din pumoste. Of course, marami ng scorer dito sa Phoenix Fuel Masters katulad ni Matthew Wright, Calvin Abueva, Jason Perkins. So ang focus talaga ni Chua ay yung depensa. At iyon ang pinaka-nagustuhan ng Phoenix sa kanya dahil nakita natin yung improvement ng kanyang skills dyan. Ang average niya na 1.6 shot blocks ay league leading sa PBA. Ibig sabihin natalo pa niya yung mga mas malalaking big men pagdating sa depensa. At hindi lang sa depensa dahil alam natin sa rebounding nakakatulong din ito si Chua, lalo na ang Phoenix pag ang kalaban nila ay yung mga malalaking teams ay medyo dehado talaga sa ilalim. So ayon kay Coach Topex Robinson, marami silang inaasahan dito kay Chua at kumpiyansa sila na makakapag-deliver ito at lalo pang gaganda ang performance niya sa darating na PBA season. Shout out kay Pakaw ng Bayan, Brian Andres, Val Mercurio, RG Bueno, Christian at Lyra Arahan, Franklin Alota Family, Lenod Ojuyatans, Renier Sumaway, Sniper Lem, Tirso de los Reyes, Raven Banyes, Romel Almoguera, Amo Marlu at Andrew Anyosa.